Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman niya pala. Ito na po, Kiko Barsaga po. Muling sinariwa po ang usapin ng Pepsi Paloma case. No, ito po kasi ganito po nagsimula yan. Sabi po ni Tita Soto, when I was Senate President before, we allowed the access to the SALNs of the senators subject to the individual approval, and so this is not new to us. Di ba? Sumagot naman ang ating bida na si Kiko Barsaga, na talagang si Kiko Barsaga, alam naman natin, mapang-inis sa mga taong na alam natin na isa sa mga na maaring mag-delay o maki-accessories ika nga doon sa tinatawag na pag-iimbestiga. Alam naman natin itong si School Bukol, hindi naman lingid sa ating kaalaman na talaga siya ang punot dulo na kung bakit si Senator Rodante Marcoleta nawala dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Nung nawala dahil sa kanya, nagpalit ng liderato, etc. Nagkanda leche-leche na. Kaya ito ang sagot ng ating Kiko Barsaga. Wala kaming pake sa salin mo. Gusto naming malaman kung ano ang ginawa ninyo ni Ping Lacson kay Pepsi Paloma. Related ako sa kaso ng Pepsi Paloma. Pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni... hindi sa akin galing to Ay, School Bukol, hindi galing sa akin to. Baka sabihin mo galing sa akin to. Hindi ko binubuksan ang kaso ni Pepsi Paloma. Ito, binabanggit ko lang, binabasa ko lang yung sinabi niya. O gusto namin maalaman kung ano ang ginawa ninyo ni Ping Lacson kay Pepsi Paloma. At least, parang nagtatanong din siya. So, binabasa ko lang yung tinatanong niya. Di ba? Kasi baka mamaya, ano mo ako Hindi ko alam kung si Pepsi Paloma ba. Alam ko kasi ang kwento niya kasi idol ko rin yan. Magagandaan ako sa taong yan Kung buhay niya yan, di talagang siguro ang ganda-ganda ngayon yan. No? Etong si Kiko Barsaga, may alam siguro siya tungkol diyan kay Lacson, kung ano man. Hindi ko alam niya kung ano man 'yan. Na kung ano man kinalaman ni Ping Lacson doon sa Pepsi Paloma. 'Di ba? Kasi pero hindi ko alam kung nangaasar siya nito. Pero yan ang sinasabi natin. Nagbubunga na yung ginagawa nyo diyan sa investigasyon na 'yan, 'di ba? Kasi alam mo Tito Soto, Senator Soto, kung hindi nyo po pinalitan si Marcoleta, wala namang mawawala kung di nyo pinalitan Pride nyo lang umiral Ang katwiran alam ko ang isa sa mga katwiran nyo kung bakit nyo napalitan yan, dahil hindi tinutumbok yung sila Duterte. Tama? Sabi ng iba yan. Pero sige, palagi natin hindi tinutumbok ni Marcoleta ang mga Duterte. Ba't mo papalitan? Sa mababaw na dahilan? O ngayon, tingnan mo, pagpalit mo, andyan ba si Ping? Nagpatuloy ba? Hindi. So, hindi nagpatuloy. Ano nangyari? Nawalan ng tiwala si Junior yata doon sa Malacanang na ipagpatuloy yan. Kaya wala na nangyari. Ano bang hearing? Ano ba? Kasabad sa script yan? Kung talagang yan ay nakapagpatuloy, solve na ang problema. Tingnan mo, mukha kaming engot doon sa ICI na nakapapakinig. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Di ba? Pero ano nga ba ang SALN? Basahin po patyagaan po. Dito napakalit lang po Ang SALN ay tumutukoy sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito ay isang dokumento na kinakailangan ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga politiko, mga kawani ng gobyerno, at mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno na naglalaman ng detalye ng kanilang mga ari-arian, mga utang at net worth. Pagpapakita ng transparency upang ipakita ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang mga financial na estado publiko, pagsugpo ng korupsyon upang maiwasan ang mga opisyal ng gobyerno na nagtatago ng mga illegal na yaman o magamit ang kanilang posisyon para personal na interes. Pagpapalakas ng accountability upang mapalakas ang accountability ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga gawain at desisyon. Ang SALN ay karaniwan naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon, mga ari-arian tulad ng bahay, kotse, iba't ibang assets, pang SALN lang, panalong-panalo dito si Romualdez. Bakit? Balita ko may helicopter ata, may aeroplano. May balita ko may 5 bahay daw doon sa Forbes Park. Di ba? Sa Forbes Park, hindi ka makakabili ng bahay dyan sa pagkakaalam ko so hindi ko ipagkakamali Ang isang lote lang dyan, 600 million. House and lot dyan, 1 billion na yata. 5 bahay niya. Tanong, saan ka kukuha ng pera kung ikaw ay negosyante lang? Sinong loko-lokong negosyante na magkukuha ng 5 bahay doon na ganung kamamahal? Sipin nyo naman yun. Tapos yung mga aeroplano pa. Diba? Willie Rebilla may halos hindi makaya yan. Mga utang. Wala naman utang yan. Diba? Network. Diba? Yan po ang SALN. Ngayon, eto pa hindi po maiwasan to sa mga ganito. Kaya kay Kiko Barsaga po, kasi po, ito,
tignan pa natin to. Tignan pa natin tong isa. Sandali Oh. Wala kaming pakialam sa salin mo. Ito nga yun. Ito nga yung binasa natin. Yan. Dumako tayo dito sa... Alam mo kung bakit nagkakaganito ang mga tao ngayon? Tapos si Kiko, kinisisi nyo. Tapos yung mga makakapalang muka dyan sa gobyerno na nang alam natin na kung sino mga sangkot, hindi nyo lamang mapagsabihan, mas pinapagsasabihan pa natin si Kiko na ipinagtatanggol niya ang taong bayan sa mga kurakot at gusto niya makontinue ang investigasyon. Ngayon, ito pa, inaano natin si Kiko Barsaga pa. Wow naman. Ba't naman ganun? Ganun na ba ang Pilipinas ngayon? Pag mas marami ang nanakaw na bilyon, ang exempted ka, marami kang security, pero kapag pag pinagtatanggol mo ang isang mali, talagang, ito na si Kiko, babatikusin natin. Ganun ba talaga? Ha? O ito, panoorin natin itong state witness ito. May problema talaga, malaki problema ng ICI talaga. Hindi siya. Kasi paano siya magiging state witness kung hindi niya aminin na siya ay kasama doon sa ginawang nangyaring krimen. Po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kabilang ho ba doon sa magiging batayan dito nga kung gustong gawing state witness ang isang opisyal ng gobyerno sa kasong ito, si dating House Speaker Martin Romualdez, kailangan ho ba na siya ay may admission mula sa parte niya na kasama siya doon sa paggagawa ng krimen, kumbaga attorney? O kailangan pag ang isang tao kasi ay magsasabing siya ay magiging testigo, ay aminin niya na talagang meron siyang ginawang kasalanan o kasama siya doon o sangkot siya doon sa nangyaring krimen. Kasi paano siya magiging state witness kung hindi niya aminin na siya ay kasama doon sa ginawang nangyaring krimen? Wala siyang pagbabasihan ng pagiging tinatawag nating state witness kung hindi niya aminin na meron siyang alam at kinalaman o kaya... Tamo gagawin pang state witness tong taong ito. Grabe. Di ba? Ano to, harap-harapan nyo kami habang nakaupo kayo? Kasi ganyan mga mentalidad ng mga yan eh. Samantalahin nyo na habang nakaupo tayo. Walang magagawa mga Pilipino sa atin. Samantalahin nyo. Harap-harapan natin. Sir, paano sir? Ang magalit mga Pilipino, wala silang magalit. Yung September 21 yan, nagkagulo sa Mindiola, wala naman nagyayari. Diba? Kaya mas lalong tumaas ang dosage nila sa tapang nila mga politikong mga makakapalang mukha. Kasi wala naman nangyari. Diba? Magalit ang Pilipino, andyan pa naman sila, nakaupo sila, nasa posisyon pa rin sila. May magwawala bang Pilipino? Ayun na. Lumabas na yung pinaka-worst nung September 21, nagwala yung tao doon sa Mindiola. O, yun na yun. Kaya wala silang ibang aasahan na manggugulo, wala na ba? Kaya hindi sila natatakot sa rally. Hindi sila natatakot. Di ba? Wala namang malakas na mag-people power sa kanila. Kaya ganyan yung mga yan. Kaya wala silang pakialam na kahit sabihin nila sa isip nila, aking teorya lang to na wala tayong pakialam sa mga yan kahit gawin natin state witness si Martin Romualdez. Wala eh. Mag-escape na lang eh. Di ba? Kaya ito mga dahilan kung bakit lumalabas si Kiko Barsaga. At hindi mo masisisi, isa sa mga tao o isa sa mga personalidad na lumalabas. Nakapasalamat tayo. Ito lang ang congressman na lumalabas, naninindigan. Ewan ko ba't yung ibang congressman dyan, maliba kay Paulo Duterte, hindi lumalabas ng ganito. Bakit? Hindi ko alam Nakikipaglaban siya para sa bayan tapos hindi siya makiisa dito. Hindi ho ba? Participasyon. Sa ating criminal justice system kasi, meron tayong tinatawag na principal by direct participation, principal by indispensable cooperation. Iyan yung mga magiging sangkot ang isang tao, di ba? So kailangan ano ba yung kanyang extent of participation? Ang importante ay yung kanyang testimony, iyon ang magiging basihan para ang ibang mga tao na sangkot sa krimen, kung sino-sino yung mga yan, ay mananagot sila sa sinasabing nangyari. So, ang yung admission niya or confession kung bagawa ay siya ay may kinalaman o sangkot siya doon sa nangyaring krimen, ay ipapahayag niya. Importante yun. Kasi kung hindi naman niya aminin na sabihin niyan, wala akong partisipasyon dyan, hindi ko alam kung anong nangyari yan.
hindi siya pwedeng maging state witness. Yun ang kinakailangan. At saka yung testimony niya ay yun ang pangunahing basihan para nga yung mga ibang masangkot na mas matataas ang kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen ay mapapatunayan dahil sa kanyang ipapahayag. At dapat din ba, attorney, kabilang po doon sa magiging batayan, hindi siya ang most guilty? Yes, correct yun. Yun ang nasa batas natin, no? So, sabihin nun, wala kahit most guilty o ano man, etc. Pag ginusto ng administrasyon at ayaw makulong itong si Pinsan, wala tayong magagawa, sir. Sayang lang ang ating effort. Yun niya, isipin mo lang, harap-harapan Si Senator Dante Marcoleta, pinalitan Di ba? Ang babaw ng dahilan ng tuta doon sa mga Senado Di ba? Harap-harapan tayo, ginanong tayo Harap-harapan na tayo walang Blue Ribbon Committee. Pumapayag ang mga Pilipino. Wala magagawa, nakaupo ng mga yan Di ba? Ganyan tayo winawalang yan ng mga pagkatapos iboto natin. Guilty siya dahil nagkaroon siya ng partisipasyon doon sa nangyaring krimen, pero hindi siya yung most guilty. Kasi nga sabi ko nga, meron yung sa ating criminal justice system, meron tayong tinatawag na principal by direct participation, principal by indispensable cooperation, at o kaya accessory siya. Kaya hindi siya yung most guilty, kumbaga. Merong ibang tao na mas mabigat yung kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen. Yan, tama. Ang galing ni Atty. Lambino. Hindi ho ba? Yan ang sinasabi natin, mga kamuti. Ito yung isa sa mga nakakaasar. Bakit? Gagawin yung state witness yan, tapos kami, na habang kami nakikinig, nakapribado ang usapan nyo. Di ba? Nangaasar ba kayo? Nambubuisit ba kayo ng mga Pilipino? Ito, pagpatuloy natin kay Atty. Vic Rodriguez ang mga sinasabi niya dito tungkol dyan sa ICI na yan. Tungkol sa mga anomalya dyan sa ICI na yan. No? Ito, painggan natin dito, dumako tayo sa usapang ito. Makikita po ninyo yung trahedya na nangyayari dito sa anomalya at investigasyon ng flood control programs. Lahat po ng nasasabit ay nagli-leave. Meron nga po nag-leave na po ng bansa Si Saldico, lumayas na po ng bansa. Usapan din po natin yung mga posible ikaso dyan sa mamang yan. Pero katangi-tangi. Di ba, kapal lang mukha, di ba? Lumayas, tapos yung Pangulo, hindi ata pwede i-cancel ng passport. Hanggang ngayon, di pwede. Ewan ko kung kanselado ng passport, ako ipagkakamali ko, Diyan mo, yan ba naniniwala kayo? Sige nga, harap-harapan tayo. Hindi kasi kayo naramdaman yung taxpayer pag hindi kasi kayo binabaha Ang nakakaramdam niyan yung binabaha na bahay. Ba? Yusek Ulaybar. Pag-isipan po niyo ito, lagay natin sa tamang konteksto. Yung kanyang natanggap na listahan ng proyekto worth 2.85 billion dahil ang tangan-tangan niya, ang kinaladkad niya, bata raw siya ng Malacanang, he represented himself as someone with authority from the office of the Executive Secretary. At ang nais niyang pakialaman ay yung unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, alam mo ninyo, base sa Revised Administrative Code, yung unprogrammed appropriations, marirelease lamang po yan kapag inaprubahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit, meron din silang anomalyang ginawa dito sa GAA. Yung GAA is a general law that is not supposed to amend any existing special laws. Kagaya ng Universal Healthcare Law, yung Sin Tax Law, yung Revised Administrative Code. Pero dito po sa GAA, binaypass po nila, short circuit nila ang proseso. Basta't inaprubahan ng DBM Secretary na si Amina Pangandaman, hindi na kinakailangan ng pahintulot ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yes. Tanong, dahil dyan sa amendment na nagaganap sa loob ng GAA, bawal po yun law students na nanonood, marami po yan, yung mga kapwa po abogado, kumpanyero-kumpanyera na nanonood, alam nyo ito. A general law cannot amend. Bawal po yan, illegal po yan. A general law cannot amend a special law. Yung appropriations law, appropriations lang po yan. Usaping pananalapi o budget lamang po ng ating bansa yan.
Hindi po yan pwedeng mag-amenda ng existing special law or special laws. Pero itong katangi-tangi yung budget ng 23, 24, and 25. Inamend po nila yung revised administrative code, inamend po nila yung syntax law, inamend po nila yung universal healthcare law sapagkat naglagay sila ng provisions doon na tanging ang DBM lamang ang sole approving authority to release at pakialaman yung unprogrammed appropriations. Tanong, bakit napakalakas ni Trygive Olaybar sa DBM Secretary at yung kanyang hininging 2.85 billion Nako, laki nun. Listahan ng proyekto at yung 2.85 billion na halaga ay siya ring eksaktong halagang inaprubahan ng DBM. Ano nga po yung huli nating tanong, paano naluto yung sweetheart deal ng DBM Secretary Pangandaman at nitong USEC ng DepEd na si Trygive Olaybar? Kailangan po nating pusisain ito sapagkat pera po ng Pilipino ito, 2.85 billion pesos. At walang hindi po lumipas ang mahabang panahon, nag-release ang DBM ng Special Allotment Release Order na 2.85 billion. Tamo kita niyo yung proseso ng pag-iimbestiga ni Atty. Vic Rodriguez. May mga papeles siya. Kung siya wala pa naman sa kapangyarihan, nagagawa niya to. What if pa kaya yung mga nandiyan sa Senado at pati dyan sa ICI? Ba't parang ang bababaw ng expression nila? Kita nyo, ito, huling-huli daw. Di ba? Ito sinasabi natin na talaga pag gusto nyo talaga, may magaganap. Pero pag ayaw, maraming dahilan kayo dyan. Di ho ba? This is essentially a recap of what transpired during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bago po nagbitiw si Ping Lacson bilang chairman nito at ipinasa sa bagong chairman. Makinig ka, Ping Lacson ha. Makinig ka mabuti para matuto ka naman, di yung puro tapang. Para sabi mo, magaling na investigador yan. Lacson yan. Ano pakialam namin kung Lacson yan? Di ba? Pakita mo. Siguro yung dating Lacson, okay, bilib na bilib kami sa'yo. Na si Erwin Tulfo. Na agad-agad, dali-daling nagpasabi na last 2 minutes na lang daw, 2 hearings na lang. Abay, wag ho tayong papayag. Sapagkat ito'y harap-harapang panluloko po ito, harap-harapang pangbubudol. Nasa tarangkahan na ng Malacanang yung usapin ng korupsyon. Bigla-bigla pong ititigil. Ipapasa sa ICI. Ano po ang kapangyarihan ng ICI? Wala pong subpoena power yan. Ito yung laging sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na walang subpoena power yan. Walang kapangyarihan niya. Siya may sabi niya, hindi ako Wala pong contempt power yan. Mabuti pa po sa Senado, nagkakaroon ng first-hand participation ang mamamayang Pilipino sapagkat live pong ginaganap ang pagdinig. Hindi man tayo sang-ayon sa direksyong nagaganap paminsan-minsan, but at least, ang saving grace po niyan, live. Napapanood natin, and I think in other forum, social media platform, pwede pa kayong mag-comment sa kanilang comment section or dun sa comment box. So doon, nagiging participative po yung ginagawang pagdinig. Yung ICI, lantarang cover-up po ito. Lantarang cover-up po ito. Linalaro po tayo nito. Huwag po tayong umasa ng kahit maliit na katarungan dito sa ICI. Wala po ito. Cover-up po ito. Dapat ang pinatatawag dyan, patawag ninyo openly. Si Governor Chavit Singson, hindi kinakailangan niya ng closed door. Nagbibigay nga ng mga interviews left and right. Tarangkahan ng palasyo. Tama, closed door to Di ba? Ito lang. Wala pang walang oras. Na balita, di ba? May hearing na naman dito sa itong ICI. Alam mo, sinabi ng isang ayoko lang banggitin pangalan yung mga diskaya daw ay wala daw karapatan. Wala daw karapatan mag-state witness. Biruin mo, yan ang hirap sa inyo. Sino ka para magsabi sa mga diskaya walang state witness? Di ho ba? Hindi May nagsabi sa Tigaloob Ano ibig kong sabihin?
Nagiging bias siya. Hinahatulan niya yung isang resource person na hindi pa naman tapos ang investigasyon. Di ba? Yan ang sinasabi na hindi nakikita kasi yung namin closed door kasi kayo. Ba't kayo closed door? Wala magawa mga Pilipino. Di ba? Kala nyo mga ano parang mandatory ba to? Sino may kasalanan ito? Talungin mo si Antacler. Antacler, sino may kasalanan? Ang Pangulo? Nagtatrabaho lang? Pag na-corner naman ng sobra-sobra, ikumpara naman si Duterte, dating administrasyon. Yun na gaganong sasagot nun. Ganon isasagot nung mama yun eh. Mama yun, di naman babae. Biro lang. Nahinto po dito sa affidavit ni Yusek Bernardo. Bukod sa agad-agad na aprubahan yung 2.85 billion, na-receive po ng SARO, inirelease ni Mina Pangandaman, papunta po sa DPWH, talaga pong makapal ang muka nitong Yusek Traigib Ulaybar. Sapagkat gumirit po ito base dito sa sinumpaang salaysay ni Yusek Robert Bernardo ng 15%, 15% commitment. So you have to do the math. Ang laki po nun. Ang 15% po nito yung mga kalahating bilyong piso ang hiningi niyang commitment. At pinatunayan po ito ni Robert Bernardo na ilang ulit daw siyang nag-deliver. Ilang ulit siyang naghatid o dili kaya'y nag-utos ipahatid ang pera kay Yusek Ulaybar, kundi po sa Magallanes sa Makati ay sa ibang lugar. Yan po ay dapat tanungin pa sa Blue Ribbon. Tarangkahan na po ng Malacanang yan Malaman natin, meron bang otoridad yung Yusek Traigib Ulaybar mula sa tanggapan ng Executive Secretary o kinaladkad lang niya? Ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary o kinaladkad lang niya ang pangalan ng Malacanang, sumisimbolo sa tanggapan ng Pangulo. O sadyang meron siyang kapusta, meron siyang kasosyo, meron siyang karansaksyon sa loob ng Office of the Executive Secretary. Dahil kung meron, kinakailangan mahubaran, kinakailangan pangalanan, kinakailangan panagutin, kung ang hinihingi talaga natin ay transparency. Wala, binibaby niya Transparency? Hindi ako naniniwala may transparency ang ICI. Binibaby nila yung napunta doon. Binibaby nila. Oo, wala nga silang contempt order Wala silang contempt power And accountability. Importanteng pag-usapan natin. Biruin mo yung Diskaya dumating. Ito balita to Dumaan dun sa likod ng ICI. Sa building yata. Doon pinadaan yung mga Diskaya. Hula ng iba. Kaya pinadaan yung mga Diskaya doon. Napanood nyo naman siguro, di ba? Kaya hula ng iba. Kaya pinadaan yung mga Diskaya sa likod ng building ng ICI para iwas interview, iwas matanong. Sino nag-utos nyo, mga Diskaya ba? Walang kakayanan ng mga Diskaya mag-utos noon. Ang nag-utos nun, syempre, malamang yung pinuntahan nila doon. Diba? Yan ba? Tinatago nyo na closed door na nga, tapos tatanungin ng media, di ba matanong yung mga yan dahil ganon? Tapos habang galakad yung mga Diskaya, may nagsasabi, bawal muna. Grabe, Pilipinas! Ang may karapatan Pilipino kasi Pilipino nasangkot sa anomalya, naapektuhan, mga Pilipino, binaha. Tapos magtatanong kami, wala kaming karapatan malaman yan? Ba, ang titindi nyo. Di ba? Kami nakurakutan ng pera. Pangalawa, tarangkahan ng Malacanang. Sinasabi na po ilang ulit na nahinto po, di natin alam kung nakalimutan o sadyang hindi pinabasa o sadyang pinahinto, yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya. Yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, mahalaga po yun. Nako po. Sinasabi po roon, binabanggit po doon sa paragraph 30, malinaw po, pakikita ko lang uli kaya nga po yung ating pamagat ngayon, tarangkahan ng Malacanang. Paki-ano nyo na lang paki-screenshot ninyo. Wala po tayong mga volunteer staff ngayon, kaya mag-isa po tayo. Screenshot po nyo yan. Yan po yung mahiwagang paragraph 30 ng affidavit nung lalaking Diskaya, ni Ginoong Diskaya. At nakalagay dito, pinangalanan yung RD Ronel Tan. Dapat ipatawag
yung regional director ng Region 1 na may sakop sa Ilocos Norte. Importante po Hindi sila papatawag dyan, baka parting ganyan lugar sir na binabanggit nyo. Allergic sila dyan, pakinggan. yung kung ang hinahanap talaga natin ay katotohanan. Hindi ho kasi pwedeng may pinag-iinitan, meron pong iniiwasan, merong tinititigan, merong sinusulyapan lamang, at meron talaga namang hindi makuhang tingnan. Oo, pinagbibita mo ha, mga pambawi, mga senador binabawian. Nag-research si Rowena Guanzon kay Chis Escudero. Walang makitang kaso ni Chis Escudero eh. Ewan ko saan nila nakuha yung kaso ni Chis Escudero eh. Oh. Hindi po yan ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Lumilindol na nga po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya ulitin ko rin singit ko lang ho yung aking palaging panawagan. Bago pa po nagkaroon ng sunod-sunod na malalakas na lindol, akin na pong panawagan dahil inamin naman during the Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Yusek Robert Bernardo at ni dating District Engineer Henry Alcantara, lahat po ng kontrata sa DPWH ay areglado na. Luto na. Meron nang talagang nanalo, merong kunyaring bidders at meron na silang arrangement. Pati daw po ang public school buildings na inimplement ng DPWH. Mahalaga po, uulitin ko, bago pa mahuli ang lahat, ayokong mangyari, hindi sana mangyari. Bago pa mangyari ang isang malakas na lindol. Sa ating bansa, nangyari na sa Cebu, nangyari sa Davao, nangyari sa Baguio, malalakas po ito Okay. But bago pa mangyari yung ating kinakatakutan, The big one. The big one, Okay. inspeksyonin na po lahat ng public buildings. Hindi nila may inspection niya, wala silang kita dyan sir eh. Dapat doon sa kikita sila, yung magagawa ng mga kit-kit na yan. Hindi ko alam kung kumita yan kasi meron ako alam na syudad, di ko babanggitin pangalan. May mga kit pinagkakitaan pa. Bakit? Yung mga kit, yung mga bag na kit, halaga nun, kung i-appraise mo, andun yung mga alcohol, mga benda, mga ewan ko, mga pito, yung lahat ng papangailangan pag lumindol. Ang halaga nun, kung i-appraise mo, nasa 900 lang daw. Pero, ang palabas doon, nasa 2,000 daw halaga nun. So, ay na, humusga. Public infrastructures, roads and bridges, most especially public school buildings na merong kinalaman o dumaan sa DPWH. Dahil malamang po sa hindi, substandard yan. Inamin na po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon pa lamang ho, kung kulang yung tao ng DPWH sa dami ng inyong sisiyasatin pagdating po sa structural integrity, gamitin ninyo ang Armed Forces of the Philippines Engineering Brigade. Hindi ko alam kung may engineering brigade din ang PNP. Gamitin ninyo, pagtulong-tulungan ninyo. Inspeksyonin ninyo yung structural integrity. Gumawa kayo ng isang masusi, thorough public audit of all public infrastructures, public buildings, most especially galing, public school buildings. Ang galing ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi po walang basihan yung ating pangamba, agam-agam at takot. Dahil din po doon sa EDCOM 2 report, dyan po ginawa yan sa House of Representatives, sinabi rin po ng EDCOM 2 report na sa 10 public school buildings, 3 lamang daw po ang dapat pang patuloy na gamitin at pakinabangan. Yung 7 raw po, in every 10 public school buildings, wala na. It's either dapat nang i-condemn, lumang-luma na, dapat nang i-repair at hindi na dapat gamitin. Let us not wait for that tragedy to happen. Mga kababayan, may mga social media po kayo, magbato rin po kayo ng inyong mga komento, kalampagin natin. Okay, ito lang po, ganito tayo. Magaling po talaga si Atty. Vic Rodriguez na talagang pinaliliwanag niya, huli, dakip niya, booking ang ICI, no? O yun niya po, may resibo ang lahat, ito si pangalan ito, si Kiko Barsaga na talagang mainit ang labanan ngayon dahil niya minamalasakit niya yung nangyayari ngayon na walang kumikilos. Kundi si Kiko Barsaga lang. Di ho ba? Ito po, ang ganito lang po tayo ngayon.